Pag naririnig natin yung salitang authority o otoridad, ano yung madalas na pumapasok sa ating mga kaisipan pag naririnig natin yan? At marami sa atin, we don't like the word authority. Marami sa atin ay ah, may phobia sa word authority. At nakikita natin sa kasaysayan kung paano ang mga tao ay inaabuso yung word na authority. May mga magulang na umaabuso sa kanilang mga anak, may mga guro na umaabuso sa kanilang mga estudyante, at maging ang gobyerno ay umaabuso sa kanilang otoridad. At hindi lang yan, even the church authority can abuse yung kanilang kapangyarihan. But the Bible speaks of importance of authority. Ang Book of Judges, nakita natin sa Lumang Tipan, ay malinaw na nagpapakita ng problema pag walang otoridad. So, kung nabasa natin yung Book of Judges, makikita natin dyan yung tagpong iyan. Sa Bagong Tipan, especially sa epistles, makikita natin dito na isinulat yung mga sulat na Apostol Pablo sa ibang mga iglesia dahil doon sa mga tao na ayaw pang magpasakop doon sa otoridad ng Diyos. At sa serie ng pangangaral natin sa Book of Mark, pangatong sermon series na natin ito, pangapat. So makikita natin dito yung klase ng otoridad na pinakita ng Panginoong Jesus. I-examine natin yung kalikasan ng otoridad ng Panginoong Jesucristo at umaasa tayo na sa pag-aaral natin ng salita niya ngayong umaga ay makita natin yung kagandahan ng otoridad na meron ang Panginoong Jesucristo. Kaya po tayong lahat ay tumayo at makipagbukas kayo sa akin sa aklat ni Marcos. Tayo po ay nasa serye ng pangangaral sa Book of Mark tuwing Lord's Day morning. Mark chapter 1 verse 21 to 34. Marcos chapter 1 verse 21 to 34. Hayaan niyo pong basahin ko ito sa Tagalog. Nagpunta sila sa Capernaum ng araw ng Sabat. Kaagad siyang pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha sila sa kanyang aral sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa isang may otoridad at hindi gaya ng mga eskriba. At bigla na lamang sa kanilang sinagoga ay may isang tao na may masamang espiritu at siya'y sumigaw na nagsabi, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus ng Nazareth? Naparito ka ba upang kami puksain? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos." Sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, "Tumahimik ka," at lumabas sa kanya. Nang kanyang mapangisay siya, ang masamang espiritu ay sumigaw ng malakas na tinig at lumabas sa tao. Silang lahat ay namangha at nagtanungan sila sa isa't isa na sinasabi, "Ano ito? Isang bagong aral. May kapangyarihan siyang mag-utos maging sa masamang espiritu at siya'y kanilang sinusunod." Agad na kumalat ang balita tungkol sa kanya sa buong paligid ng lupain ng Galilea. Verse 29, pagkalabas ng sa sinagoga, pumasok sila sa bahay ni Simon at ni Andres, kasama sina Santiago at Juan. At ang biyanang babae ni Simon ay nakahiga na nilalagnat at agad nilang sinabi kay Jesus ang tungkol sa kanya. Lumapit siya at hinawakan ang babae sa kamay at siya'y ibinangon. Nawala ang kanyang lagnat at siya'y naglingkod sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo. Ang buong lungsod ay nagkatipon sa may pintuan. Last verse, at nagpagaling siya ng maraming iba't ibang may karamdaman at nagpalayas siya ng maraming demonyo. Hindi niya pinahintulutang magsalita ang mga demonyo sapagkat siya ay kilala nila. Ito po ang salita ng Diyos sa may otoridad. Makakaupo na po tayong lahat. Yung parallel ng gospel account na ito ay makikita natin sa Luke chapter 4, verse 4 to chapter 4 verse 31 to 33. Yung first part, yung comparison na makikita natin dito sa verse 21 to 22 is between Jesus and the scribes, ang Panginoong Jesus at ang mga eskriba. At yung pangalawang bahagi, in verse 23 to 28, yung comparison between Jesus at doon sa unclean spirit. Ang sinasabi rito ay, sa ibang translation sa Tagalog ay maruming espiritu. Yan yung pagkakasalin sa kanya. At yung pangatlong bahagi nito ay yung pagpapagaling ni Jesus sa mother-in-law ni Peter at dun pa sa ibang may mga karamdaman. At si Mark ay nag-provide sa atin ng background information doon sa ating context. At mapapansin natin dito sa verse 21, pero siyang sinabing dalawang bagay. First thing is, sabi doon si Kristo daw ay he came into Capernaum. Pumunta siya sa Capernaum. At pangalawa, sabi doon,
ito yung Sabat, siya ay pumasok doon sa sinagoga at siya ay nagturo. So yung Capernaum is something that we will see throughout the gospel, no? Makikita natin madalas nang binabanggit lagi yung Capernaum, yung lugar na yon. Ang simple lang yung dahilan, dahil yung Capernaum ay sinet up ni Kristo yung kanyang missionary headquarters. At sa labas niyan ay yung kanyang buong Galilean ministry. No? So yun yung headquarters niya, tapos sa labas niyan, yun yung kanyang Galilean ministry. At makikita natin dito na pagkatapos siyang mabaptize, sabi doon ay pumunta siya sa Nazareth. At sinabi ni Dr. Luke sa chapter 4 verse 16, it says that in those days he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read as was his custom. So by this time, si Kristo ay nai-engage na sa mga pagtuturo sa sinagoga. No, but now in our context sa Book of Mark, napakabilis ng pangyayari. Nandun na kaagad siya at nagtuturo. Gusto kong ipakita sa inyo yung senaryo na hindi ka pwede kaagad magturo sa sinagoga kung hindi ka kilalang tagapagturo. No? Hindi ka pwede basta, maliban na lang kung merong invitation o kaya ay kilala kang tagapagturo. So maaaring merong invitation dito kay Kristo, hindi natin alam, hindi sinabi dito ni Mark, pero diretso kagad yung pagkakasabi niya, pumasok siya doon at siya ay nagturo. Pero sa context nito, sa settings ng mga Hudyo, hindi ka pwedeng tumayo doon basta at magturo. Ito ay lugar ng mga scribe, mga eskriba. Ano ba yung mga scribe, no? Sino ba sila? Mamaya, titingnan natin sino itong mga eskribang ito. So makikita natin dito na yung simula dun sa unang verses, papunta rito sa verse na tinatalakay natin, ay sineset up na ni Kristo yung kanyang kaharian. Ipinapakita niya na yung kanyang paghahari. Tandaan natin, mayroong mindset ang mga Hudyo, ang mga Israel ng paparating na Messiah. At ang mindset nila ay political kingdom. Ibig sabihin, ang paghaharing, ang iniisip nila na yung pagbabalik ng Panginoon, pagbalik ng Diyos ay magiging malakas silang bansa. Ang iniisip nila, ito ay magiging powerful nations, pero iba yung ginawa ng Diyos. Iba yung pagbabalik niya. Ang sineset up niya ay hindi kaharian ng tao, kundi kaharian mismo ng Panginoong Jesucristo. Hindi armas yung kanyang mga inihahanda, kundi ang inahanda niya ay ang kaharian ng Diyos. At makikita natin yun sa kanyang pangangaral dito sa Book of Mark. Kaya dito makikita natin kaagad yung malinaw na mensahe na gusto kong ibigay sa inyo ngayong umaga. The incomparable kingdom authority and supreme power of Christ can be seen in His words and deeds. Ang walang kampantay na otoridad, ang kaharian at kataas-taasang kapangyarihan ni Kristo ay makikita sa kanyang salita at mga gawa. Kaya makikita natin yung isa sa tema ng Book of Mark ay yung pagiging servant ni Christ. Ipinakita kagad dito sa simula pa lang kung paano naglingkod si Kristo. Pinakita kagad yung kanyang pagiging servant sa Book of Mark. At ang tanong natin ay sa anong paraan ipinakita ni Kristo yung kanyang otoridad at paano niya yun ginawa. So meron tayong tatlong bagay ngayong umaga. Ang otoridad at ang ministeryo na ipinakita ni Jesus ay sa pamamagitan ng otoridad sa pagtuturo. Yan yung una nating titingnan. Pangalawa, ang otoridad ni Jesus sa mga maruming espiritu. At ang pangatlo ay yung authority ni Kristo sa karamdaman. Yan yung tatlong bagay na tatalakayin natin ngayong umaga. Tingnan muna natin yung una, the authority of Jesus in His teaching. Dun sa verse 21 to 22. The teaching of Jesus showed a distinctive authority that other teachers did not possess. So merong iba, may distinction. Yung pagtuturo ni Jesus doon sa mga nagtuturo sa sinagoga. Sinabi doon na ang pagtuturo ni Jesus ay merong otoridad, hindi katulad ng sa mga scribe. Ano ba itong mga eskriba? First and foremost, yung mga scribe ay tinatawag na master of the word of God. Ibig sabihin, mga magagaling itong theologians, mga eksperto ito pagdating sa salita ng Diyos, lalo na sa lumang tipan. At alam niyo ba yung scribe, it is a profession. Profession yung pagiging scribe. Sa Ezra, isang scribe. No, so makikita natin kung gaano sila kagaling sa pag-handle ng salita ng Diyos. Kaya they are uniquely qualified to teach and instruct the people in the things of God. But here, ang mga tao sa Capernaum ay namangha sa pagtuturo ni Jesus, astonished
in English yung ginamit dyan. Yung word that astonish ay dinidescribe bilang combination ng wonder and fear. Ibig sabihin, namangha sila sa klase ng pagtuturo ni Jesus. May otoridad, at hindi lang yun, may kasamang takot dun sa pagtuturo ni Kristo. Hindi binanggit ni Marcos kung ano yung tinuturo ni Christ dito eh. Hindi niya sinabi kung ano yung pinipreach dito ni Kristo. Pero meron tayong idea kung ano yung pinapangaral ni Jesus simula dun sa mga naunang bahagi nito. Repent. Yung repentance, at yung paghahari ng Diyos, ang pinapangaral ng Panginoong Jesucristo. Pwede natin sabihin ganon, base dun sa context ng chapter 1. So, ang mga tao dito ay apektado sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo na na-amaze sila sa klase ng pangaral ni Jesus. Kumbaga, total surprise yung ginawa ng Panginoong Jesus dito. At napaka-importante makita natin dito yung great difference between the authority of an ordinary man na nag-aral ng salita ng Diyos and the authority of Jesus Christ who is the Word of God Himself. Magkaiba yun. Iba yung taong nag-aral ng salita ng Diyos, iba naman yung otoridad na meron si Jesus sapagkat siya mismo yung salita ng Diyos. So, pag nagsalita si Jesus, hindi siya nagkakamali. He can never be wrong. Pag nagbigay siya ng batas, ang binibigay niyang batas ay para sa katwiran ng kanyang mga inuutusan. And this is full of wisdom. So makakita natin dito kaagad yung aral at to be amazed at Christ's teachings is what every Christian should desire. Kung yung mga tao sa panahon na nangangaral si Kristo ay namangha, ay papaano pa yung mga Kristiyano ngayon na inabot ng biyaya? Hindi ba dapat ito yung maging puso natin pag naririnig natin yung pangangaral ng salita ni Kristo? Di ba dapat ay magkaroon pa tayo ng mas malalim na desire, mamangha pa tayong lalo sa aral ni Kristo? Yan yung dapat nagiging puso ng mga Kristiyano habang tumatagal tayo sa pananampalataya. To be amazed at Christ's teachings is what every Christian should desire. Yan dapat yung dinidesire ng mga Kristiyano na mas namamangha siyang lalo sa magandang salita ng Diyos. Kumbaga, kung namamangha tayo sa mga salita ng mga tao na sa politika, iba ang salita ni Kristo. Pag ang presidente ay nagsalita, lahat ay nakikinig. Pag ang isang taong may otoridad, nagsalita, lahat ay tumatahimik. Pero pag si Kristo ang nagsalita, ang mga Kristiyano dapat ay namamangha sapagkat salita yun ni Kristo. Salita ng Panginoong Hesus na tumubos sa kanyang mga tao. The teachings of Jesus should be even more amazing to Christians who have been reached by grace. Kung inabot ka ng biyaya ng Panginoong Hesus, dapat mas maging kamangha-mangha sa iyo. Yung palagi ang pag-aaral, pagbabasa, at pagninilay sa salita ng Diyos. Bawat pangako na makikita natin, maririnig natin sa labi ng Panginoong Hesus ay pangako na hindi nabibigo. Yan ang salita ng Panginoong Jesucristo. Pwede tayong biguin ng sino man, pwedeng mabigo yung mga pangako ng ibang tao, pero hindi nabibigo yung pangako ng Panginoong Jesucristo. Every command you find is a command that you absolutely must obey. Yung mga utos ni Jesus ay mga utos na dapat absolutely we must obey. At dapat natin itong tayuan bilang mga Kristiyano na mamangha tayo sa aral ni Kristo. Si Martin Luther, na kilala natin kung paano siya tumayo sa paninindigan ng kasulatan, isang ginamit ng Diyos sa kasaysayan ng reformasyon, ay makikita natin yung kanyang kamanghaan sa salita ng Diyos. Hindi siya tatayo, hindi nga ipaglalaban ng salita ng Diyos kung hindi siya namamangha dito. Kung hindi siya namamangha sa bawat mensahe ng Ebanghelyo. Kaya kung tayo ay Kristiyano ng matagal at parang wala nang bigat sa atin yung salita ni Kristo, ito yung hamo sa iyo. Mortify the sin of cold amazement at the teachings of Christ. Patayin mo yung nanlalamig na kamanghaan sa turo ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Yan gusto kong itanong sa inyo ngayong umaga. Kamusta yung pag-upo nyo sa ilalim ng pangangaral ng Ebanghelyo? Kamusta yung pakikinig ninyo sa katuruan ni Jesus? Namamangha pa ba tayo o gusto na natin umuwi? Pagka hindi pa tayo dumarating dito, ang isip natin ay uuwi na. So hindi na tayo namamangha sa mga katuruan at aral ng Panginoong Jesucristo.
Tandaan natin yung mga tao dito ay na-amaze, but we are as Christians, it is more than amazement. Higit pa doon sa namangha lang tayo sa aral ni Kristo. Dapat nating makita kung sino siya bilang isang tagapagturo. He is the Word of God Himself. Siya mismo yung salita na yan. At kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, kung hindi ka pa mananampalataya, ikaw na bisita namin ngayong umaga, huwag ka lamang mga sa salita ni Kristo, katulad ng mga nakarinig nito sa Book of Mark. Ariin mo itong mensahe para sa iyo. Ariin mo itong mensahe ng Panginoong Kristo para sa iyo. At pag niyakap mo ang mensahe na yan ng Panginoong Hesus para sa iyo, makikita mo yung kamanghamanghang sinasabi ng salita niya. Kaya, yung panawagan namin sa iyo ngayong umaga, mamangha tayong lahat sa katuruan ng Ebanghelyo, sa katuruan ng Panginoong Jesucristo. Yun yung unang makikita natin dito, yung otoridad ni Kristo sa pangangaral. Pangalawa, titingnan natin ngayon yung otoridad ni Kristo sa unclean spirits, sa maruming espiritu. Doon sa verse 23 to 28. Tandaan natin na yung unclean spirit dito ay na-recognize siya kaagad yung kapangyarihan at otoridad ng Panginoong Jesucristo. Nung pumasok siya doon, siguro hindi naman kilala si Kristo. Kumbaga, ano lang siya, yung hindi siya sikat, hindi siya celebrity preacher. So parang normal lang, nakasama nila. Pero ang nakakapagtaka rito, matagal na nilang kasama yung merong masamang espiritu. Napansin nyo? If you observe the text, nandun na siya. Kasama siya doon sa sinagoga. Nakikinig siya ng salita ng Diyos. Nandun siya kasama ng mga nag-gather. This is Sabbath. Nandun siya. Alam niya yung paano magturo yung mga eskriba. Napakagaling siguro ito mag-exegete pagdating sa text, no? Kasi nandun siya sa panahon ng pangangaral ng salita ng Diyos. At sila lang yung naka-recognize sa otoridad, sa presensya ng Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya nga doon, what have you to do with us, O Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? Kilala niya kaagad. Sabi niya doon, I know who you are. Kilala namin kung sino ka. The Holy One of God. Yung phrase na what have you to do with us ay sa principle sa mga Hudyo, ang ibig sabihin nito, mind your own business. Wag mo kaming pakailaman, hindi pa namin oras. No, may trabaho pa kami, parang ganun yung gusto niyang parating dito eh. Huwag ka muna rito, mind your own business, wag mo kaming pakialaman. At yung phrase naman na the Holy One of God ay hindi yan lumabas sa mga messianic title in Jewish literature. Hindi natin yun doon makikita. The Holy One term is ginamit. Na-refer ito doon sa prophecy ni Isaiah. If you look back doon sa Isaiah 40 verse 25, 57, ay patungkol yan sa Messiah. Patungkol yan sa banal ng Diyos. At patungkol yan sa Panginoong Jesucristo. So, ang nire-rebuke dito ng Panginoong Jesucristo ay hindi yung tao, kundi yung unclean spirit na nandoon sa tao. Hindi natin ina-address dito yung demon possession. Hindi natin pag-uusapan ngayon yung demon possession. Pagkakaroon tayo ng ibang avenue para dyan, maaari kasi isipin natin, ang mga Kristiyano ba ay nade-demon possess pa? So, ibang usapan yung tatalakayin natin. Even the demon-possessed people need Jesus Christ. Kailangan nila si Kristo. Kailangan nila ang Panginoong Hesus para makalaya sila sa ganitong klaseng demonic world. No? At kung paano ina-address ng Panginoong Jesucristo yung mga ganitong klase ng tao, ay ganun niya rin ina-address yung mga taong wala namang maruming espiritu. Addressing sin in a person's life is not done by addressing a demon, but through repentance and faith. Doon niya ina-address ang tao. Ang lahat ng itsura ng ginagawa ng Panginoong Jesucristo dito ay larawan para tawagin ang bawat isa sa pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi ito extravagant event. Lahat ng yan ay magtuturo sa Panginoong Jesucristo. Kaya ito yung ginagaya ng marami sa panahon natin sa ngayon.
May mga nagpapagaling na, mayroon pang pinapalabas sa TV kung paano nagkakaroon ng yung isang taong napoposes ng demon, tinetelevise pa nila, pero hindi ganyan ng Panginoong Jesucristo. Na parang ginagawang laro yung sinasabi ng Scripture. Para lang paniwalain yung marami na ganito yung ginagawa, so gagayahin naman nila. Isang malaking pagkakamali, ang pagtato sa salita ng Diyos lang hindi tama. Napaka-interesting din sa Bible na hindi sinabi kung paano ang taong ito ay nagkaroon ng demon. Hindi natin nabasa sa Bible kung bakit ang isang tao ay na-demon possessed. You cannot read that sa Bible. Ipinakita sa Bible, meron na. May demon possession ang nangyayari, pero hindi sinabi doon kung paano nagkaroon ng demon possession. May mga maling paniniwala ang maraming tao kung paano ito nangyayari. Lalo na sa atin dito sa Pilipinas, may mayroon tayong mga religious belief kung paano nagkakaroon ng demon possession. Kaya ngayon sa palabas, maraming ganyan, di ba? Mga ginagawang pelikula, yung demon possession at exorcism pa nga yung tinatawag nila. Maraming iba't ibang paniniwala sa demon possession. At ayaw natin magsalita patungkol dyan nang walang solido at mabigat na ebidensya o katotohanan. Kung ano yung sinasabi ng Scripture regarding this, ay yun yung paniwalaan natin. Yung bigat ng salita ni Kristo, yun yung may kabigatan kaysa dun sa kailangan pa natin hanapan ng ebidensya. Mas mabigat yung otoridad ni Kristo sa panahon ng pagkonsulta natin sa salita niya. Sabi ni David Paulison, demons are never portrayed as inhabiting and enslaving sinful parts of human personality. Instead, they are part of the curse that the living Savior has come to reverse. Bahagi sila ng ministeryo ng Panginoong Jesucristo. So, hindi siya bahagi ng isang tao. Alam naman natin na yung kasalanan ay pumasok sa pamamagitan ng isang tao at kasalanan yung ina-address dito ng Panginoong Jesucristo. Dahil hindi na naman demon possession yung naghiwalay sa tao at sa Diyos eh. Ang naghiwalay sa tao at sa Diyos ay ang kasalanan. At yan yung number 1 na ina-address dito ng Panginoong Jesucristo. And let me challenge you. Let us bow our hearts to the authority of that freed us from the hand of darkness into eternal life. Dati rin tayong possess. Dati rin tayong slave. Dati tayong hawak ng diablo. Remember sinabi sa John, kayo ay sa inyong amang diablo. Pero dahil sa biyaya ng Panginoong Hesus, inilipat tayo sa kaliwanagan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At yun yung makikita natin dito. Tapos sa pangatlo, makikita natin dito yung otoridad ni Jesus sa sakit at sa karamdaman. Yung compassion ni Kristo for suffering people is evident as He healed all were brought to Him. Dun sa section ng 29 to 34, makikita natin yan yung sicknesses, yung mga disease ay nag-i-exist. Gagaya ng binanggit ko kanina, when sin came into the world, nagkaroon na ng karamdaman. Yung perfectong katawan dati ng tao nung hindi pa siya nagkakasala, ngayon ay subject na sa corruption. May karamdaman, di natin may iwasan yan, nandyan yan, nag-i-exist yan, di natin pwedeng sabihin na hindi yan totoo. Ay lahat tayo nakakaranas ng karamdaman, even the believers ay nakakaranas ng mga malalapang ang karamdaman at hindi natin isinasantabi yung katotohanan na yan. But Jesus is Lord over that as well. Higit siya doon sa karamdaman na yan. Higit si Kristo sa mga inaakala nating malalang karamdaman. Every aspect of sickness and disease ay higit dyan si Kristo. At ang maganda rito, si Kristo ay nag-i-interact doon sa pangangailangan, physical, ng mga tao sa panahon niya. Kaya nga yung tinatanong madalas sa atin, naniniwala po ba kayong magpapagaling ng Diyos? Of course! Magpapagaling ng Diyos. Gumagawa siya ng himala. At sa paraang gusto niya yun, hindi sa paraang gusto natin. Pag ipinalangin natin yung isang may sakit, hinihingi natin yung kalooban ng Diyos yung mangyari. Pero hindi ibig sabihin nun na ipagkakatiwala na lang natin sa himala. Yung lahat, at meron namang mga doktor. Kaya yan, nandiyan. Kaya merong mga eksperto sa larangan ng medisina, isa yan sa himala ng Diyos. Sila yung binigyan ng karunungan
para gampanan yung isang bagay na hinahangad natin. Hindi natin sila pwedeng isang tabi at sabihin natin na by faith. Ay, hindi yun by faith eh. Mali yung pagkakaintindi natin sa himalaan ng Diyos. Ipagpasalamat natin kung sakali mong ganun yung mangyari, gumawa ang Diyos ng kapabalaghan, ay papuri sa Kanya yun. Pero wag nating abusuhin na pag nakita natin ginagawa ni Jesus, igagayahin na rin ng marami. Makikita natin yan sa kasaysayan ng maraming iglesia, even sa Pentecostal churches, meron akong kakilala na talagang hinihila yung paa para lang tumuwid, para lang magpantay. Eh, ipinanganak siyang ganun. So makikita mo yung itsura ng taong yun ay nasasaktan na siya sa ginagawa, walang himala, wala namang nangyari. Dahil hindi ganun ang paraan ng Diyos. Huwag nating ipailalim yung paraan ng Diyos sa paraan ng tao. Paniwalaan natin na nagpapagaling ang Diyos. Tapos, paniwalaan natin na gagawa siya ng himala. Tapos, pero wag nating ilagay sa kamay natin yung ginagawa niya. Dahil hindi tayo yung otoridad pagdating sa karamdaman. Si Jesus ang otoridad pagdating sa karamdaman. Yung mother-in-law ni Peter, makikita natin dito ay dinala sa Panginoong Jesucristo. Meron kayo napansin dito? Gusto ko yung sinabi ni J.C. Ryle sa part na to eh. Yung mga disipulo niya, nung time na malaman nilang may sakit yung mother-in-law ni Peter, hindi kagad sila pumunta sa ospital. Lumapit muna sila kay Jesus. And what is the principles? Tayo mga Kristiyano, pag meron tayong nakikitang mga karamdaman, dapat natin silang ilapit kay Jesus sa panalangin. Yun yung una nating dapat gawin. Hindi natin sinasabing itsapwera natin yung mga doktor. No. What we're saying is, ilapit muna natin sila kay Kristo sa panalangin. Napakagandang prinsipyo ng bagay na ito. Nakita niyo yung ginawa ng mga disciples, inilapit niya kay Jesus, yung mother-in-law ni Peter. At gusto kong makita natin dito, the very healing of Christ gave us a picture of the complete work of redemption He brings to a person's life. Hindi lang ito basta physical na pagpapagaling. There is something behind this event. And the purpose for healing is that people recognize that Christ is the Son of God. Yan yung purpose ng healing. Makilala nila na si Kristo ay ang anak ng Diyos. In other words, ang primary concern talaga ay hindi naman pagalingin sa physical na karamdaman, kundi sa spiritual nilang karamdaman. Yan yung pangunahing purpose ni Christ. Kaya maraming tao ngayon lumalapit na kay Kristo dahil gustong gumaling sa karamdamang physical. Pero pag nakaramdam na ng kagalingan, nawawala na. Balik na ulit sa dating ginagawa. Hindi po ganyan yung pagtrato sa Panginoong Jesucristo. Hindi siya yung parang genie lang na pagka nangyari na yung gusto mo, ay okay na. So, itsapwera na ang Panginoong Jesucristo. Hindi po. Ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling, ipinapakita niya siya yung may otoridad, maging sa karamdaman, pero higit dyan, siya ay may otoridad sa ating spiritual na karamdaman. Ipinapakita niya rito yung pagtubos, yung redemption, yung litrato, kung paano gagawin yung katubusan, yung pagtubos ng Panginoong Jesucristo. Hindi sa pisikal na karamdaman, kundi sa sumpa ng kasalanan. At yun yung pinipicture dito ng Panginoong Jesucristo. Ipinapakita rito yung pagpipigil ng Diyos, yung mahabang blessing na pasensya ng Diyos sa mga taong ito. At even yung compassion ni Christ ay lumutang sa tagpong ito. Marami siyang pinagaling. May mga demon possessed pang nila sa last part ng text natin. At pinalayos niya yung mga nagkakaroon ng ganitong klaseng possession. But gusto ko yung sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 2, the kindness of God is meant to lead you to repentance. At ang gusto ng Panginoong Jesucristo ay hindi ka lang gumaling sa pisikal mong karamdaman, kundi magsisi ka sa tunay mong karamdaman. At yung gusto niyang iparating dito. Yung patience na yan ay blessing para sa mga wala pa sa Panginoong Jesucristo. Yung pagpipigil ng Diyos para sa iyo, yan ay blessing. Gusto ng Diyos sa kabila ng bagay na tinatamasa mo, karamdaman mo yan o kasaganaan, ay magtulak sa iyo yan sa pagsisisi sa kasalanan. Yan yung ipinapakita sa atin dito. Bagamat marami pa tayong pwedeng makitang katotohanan sa mga tagpong ito, sa section na ito ng binasa natin,
Pero ito yung makikita nating lumulutang na katotohanan dito. Na ang otoridad ni Jesus ay hindi kayang limitahan maging ng karamdaman. Yes, mamamatay tayo sa karamdaman, pero hindi din magtatapos yung buhay. Umpisa pa lang yun ng panibagong buhay kung ikaw ay nasa Panginoong Jesucristo. Pero nakita natin yung event pagkatapos ng pagpapagaling, mirakulo, pagpapalaya sa mga masasamang espiritu. Nakakita ba kayo ng repentance? Meron ba kayong nabasa na yung mga taong ito ay nag-repent at lumapit kay Christ? No. Walang sinabi rito. We see no evidence that anyone did that anyone repented in that way. Another purpose of healing ng Panginoong Jesucristo ay pagbibigay sa atin ng itsura ng nature ng trabaho ni Kristo. The nature of His work. Ay, ang anong ibig sabihin natin dito, pag trumabaho si Kristo sa buhay ng isang tao, hindi niya yung ginagawa ng kalahati lang. Ginagawa niya yun ng buo. Hindi installment yung pagtrabaho ng Panginoong Jesucristo. Pag pinagaling ka niya, it is completely. Pag trumabaho siya sa iyo, kumpleto yun. Kaya yung kaligtasang ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo, buo yun. Hindi yun kalahati lang. Hindi ka ba natutuwa na yung kaligtasang tinanggap mo ay buo? Hindi hulugan? Hindi kalahati lang. Buong tinapos ni Kristo yun. Katubusan na yan. Buo niyang ibinigay sa iyo yung kaligtasan na yan. Hindi kalahati lang. Hindi ko sinasabi na kada ipapanalangin natin yung may sakit, garantiya, nagagaling kaagad siya. Hindi tayo katulad ng mga nakikita natin sa telebisyon na pinipilit gumaling yung tao instantly sa harap ng camera. Ganyan-ganyan yung makikita natin sa mga healing and deliverance ministry dito sa Pilipinas. Pinipilit nilang pagalingin yung may cancer, yung lumpo, yung bulag, kung anong-anong karamdaman. Meron pang napilitong tumayo, pero after a week, ganun ulit siya. Kasi hindi kumpleto. Pero ang Panginoong Jesucristo, pag trumabaho siya, kumpleto. Kumpleto, trumabaho ang Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay naging Kristiyano, kumpletong pinatawad yung kasalanan mo. At hindi lang yan. Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay tinatawag na banal sa harapan ng Diyos. Buo yun. At kung ikaw ay Kristiyano na tinanggap ka buong buo sa pamilya ng Diyos, walang sumbat yun. Tinanggap ka niyang buong buo, hindi kalahati. Kinikilala ka bilang anak ng Diyos. At bilang mga Kristiyano, kinikilala natin ang isa't isa bilang kapatid kay Kristo, buo yun. Hindi yun kalahati. Ganyan yung redemption ni Kristo, buo. Ganyan trumabaho ang Panginoon Kristo, hindi kalahati. Hindi niya iniiwanang hindi tapos yung kanyang trabahong inumpisahan. When the Lord does a work in our life, there's growth. May paglago. May biyayang lumalago pag trumabaho si Kristo sa buhay natin. There's a place for maturity. May lugar sa paglago sa biyaya ng Panginoong Jesucristo. His work is a complete work that continues to work in our lives. He is a complete Savior. Kompleto siyang tagapagligtas at kompleto niyang tatrabahuhin. Kung paano nakita natin dito sa sulat ni Marcos na nagpagaling siya ng kompleto, ganyan trumabaho ang kompletong tagapagligtas ng iglesia. Sabi ni J.C. Ryle, Jesus knows nothing of half-cured cases and half-finished work. The pardoned soul shall always be enabled to serve Christ. Ganyan yung sa mother-in-law ni Peter. After niyang pagalingin, yung mother-in-law ni Peter, hinabi pa nga doon hinawakan yung kamay at itinaas. Yung iba kasi nire-romanticize yung part na yun Kaya ayaw na natin masyadong bigyan ng pansin yung part na yun. Pero makikita natin ito yung napakagandang senaryo ng ginawa ng Panginoong Jesucristo dito. Siya mismo yung nagtaas sa kamay ng mother-in-law ni Peter. Na anong sabi doon? Nung siya ay gumaling, naglingkod. Naglingkod siya sa kanila. At yan yung gustong mangyari natin.
Bawat taong hinihipo ng biyaya ng Panginoong Kristo ay may resulta ng paglilingkod sa Kanya. Ang pagsasabing nakaranas ako ng biyaya ng Diyos pero walang kabuntot na paglilingkod ay hindi yung totoong nakaranas ng biyaya ng Diyos. Naranasan mo yung kaligtasan ni Kristo? Sumunod ka. Naranasan mo yung kaligtasan ng Panginoong Hesus? Sumunod ka. Maglingkod ka sa Kanya. At tayo mga Kristiyano, ito yung hamon ko sa inyo ngayong umaga. Know the words of Christ's authority in your life as the great healer of your soul. Alamin mo yung halaga, yung bigat, yung work ni Christ, yung otoridad niya sa buhay mo bilang isang manggagamot ng iyong kaluluwa. Dapat bigyan natin to ng bigat bilang mga Kristiyano. We have a truly complete Savior, a glorious Lord, with full authority who rules and reigns over us. Ito yung Diyos, ito yung Kristo na mayroong otoridad sa buhay ng bawat isa sa atin. And as we conclude our message for today, gusto ko kayong bigyan ng dalawang summary of thoughts dito sa last part natin. As we look back dun sa structure ng passage natin, makikita natin dito yung demonstrasyon ng dalawang otoridad ni Kristo. His word, Jesus speaks with authority and therefore we must obey. Kung si Kristo ay nagsasalita na may otoridad, as Christians, as a Church of Christ, we must obey. And in His works, Jesus acts with authority and therefore we must learn to trust Him in every aspect of our life. So kailangan nating sumunod sa Kanya. Kailangan nating magtiwala sa Kanya ng buong buo bilang isang kumpletong tagapagligtas ng ating kaluluwa. When He speaks, demons tremble and saints wonder. Brethren, spend time with Christ. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa otoridad na ipinakilala mo sa amin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Salamat dahil binabago mo yung pagtingin namin sa klase ng otoridad. Dahil napakagandang otoridad yung ipinakita ng Panginoong Jesucristo, otoridad na nagtuturo sa kabanalan, otoridad na bumabago ng buhay, otoridad na nagtuturo sa amin na mamuhay ng ayon sa katwiran mo. Salamat sa magandang klase ng otoridad na yan. Dalangin namin, O Diyos, kung hindi pa kami nagpapasakop ng buong puso sa iyong otoridad, dalangin namin, Panginoon, na makita namin yung mga bahagi ng buhay namin na hindi pa po patuloy na nagpapasakop sa otoridad ng Panginoong Jesucristo. Salamat sa magandang mensahe ng sulat ni Marcos na nagpakita ng kahigitan ng Panginoong Jesucristo sa katuruan, maging sa mga masasamang espiritu, at maging sa karamdaman ay higit ang Panginoong Jesucristo. Salamat dahil siya ang nabigay sa amin ng kaliwanagan, karunungan, upang maintindihan namin ang halaga ng otoridad na meron ka sa pamamagitan ng iyong Ebanghelyo. Marami pong salamat sa tagpong ito. Dalangin namin ito ng may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.